Magandang araw mga insan, ako po ang inyong lingkod, Banat Insan, at nandito na naman tayo sa isang makatotohanang komentaryo, reaction, opinion at criticism. Pag-uusapan natin issue ngayon mga insan, itong nangyayaring malawakang dayaan po na nagaganap ngayon na eleksyon po ng mga OFW dahil pinauna po sila na bumoto para sa national itong midterm election na ito. Marami po mga insan ang nagrereklamo ngayon dahil daw po yung kanilang mga binoto Duterte, pero paglabas po doon ng resulta o yung history na gusto nilang makita, yung history ng boto nila, kung sino talaga yung binoto nila, ibang mga pangalan daw po yung na lumabas doon. At ang dami pong nagkalat ngayon sa social media at ginagawa na rin po ng mga reaction niya, ng mga batikang reactionist dito sa ating bansa dahil nakakaalarma yung ganito mga insan, no, na pwede pala talagang madaya yung ating eleksyon. Taliwas po doon sa pinagmamalaki at niyayabang ng COMELEC na wala pong mangyayaring dayaan ngayong eleksyon dahil ano nga daw po nakalock-in na sila sa mangyayaring eleksyon na ano talaga sila mga insan alam mo yung confidence sila sa sinasabi nila na hindi po magkakaroon ng dayaan ngayong eleksyon. Ano tong nangyayari ngayon? Di ba kakatapos ko lang po manood sa reaction video ni Master Judea at naglabas po siya doon ng 3 tao, mga insan, 2 sa Hong Kong at isa doon sa Singapore, kung tama po yung pagkakaalala ko. Yan naman po yung channel ni Master Judea. Nadaya po sila. Iba yung pangalan, biro mo, Duterte yung ilalagay mo sa boto mo, tapos doon sa pinaka sample result yung tawag natin yung summary ng binoto mo, ando doon yung mga pangalan na hindi mo naman nilagay at karamihan po ng mga pangalan nakalista doon yung sa alyansa ni Marcos. Tapos may naligaw pa pong isang kapanalig ng NPA na si Castro. So paano pong mangyayari? Duterte ka tapos iboboto mo yung mga tao na yun? Maliban na lang po mga insan kung nagsisinungaling sila na Duterte solid supporter sila, diba? Pero ang nakakaalarma kasi dito mga insan, hindi lang isang tao yung nagrereklamo na mayroong dayaan sa ginaganap na election ngayon, na ginaganap na voting ngayon sa mga OFW natin. So what if kung mangyari din yan dito sa ating bansa pagdating ng May 12 election na iba yung sinulat mo, halimbawa Duterte nga nilagay mo, o di ba, tapos pagdating doon sa pinaka-resulta iba na yung nakasulat doon. Di ba? Hindi naman yung mga tao na binoto mo. Alam mo, 10 ka lang nilagay mo. Tapos pagdating din sa result mo, doon sa pinaka-returns mo, 12 ka agad. So, ano mangyayari mga insan? Dapat ngayon pa lang, buti nga to, nagkaroon ng ganitong pangyayari mga insan Kasi, pwede na nating, pwede na nating bantayan yan dito sa atin, kung sakaling darating man yung eleksyon, pwede na po nating bantayan yan na hindi po tayo matulad doon sa OFW, di ba? Na madadaya yung ating boto. Sobrang napakahirap po mga insan na binoto mo yung mga taong alam mo na ito na yung tunay na makakapagdala ng pagbabago dito sa ating bansa. Sa isang iglap lang madadaya sila, di ba? Itong si President Bongbong Marcos, naalala ko to nung natalo to kay dating Vice President Leni Robredo, sinabi niya dinaya siya. Diba? Galit siya sa nandadaya. Pero bakit ngayon? Ano itong nangyayari? Sa panahon mo, bakit lumulutang yung mga gantong dayaan? Ako, diba? Kung galit ka sa dayaan, makita mo na patas ka. Wala pong mangyayaring dayaan. Nag-uumpisa pa lang tayo. Meron na agad gantong pandaraya. So paano na lang kapag sumapit na talaga yung election mismo, election day dito sa Pilipinas? Baka hindi lang po yan ang mangyaring dayaan mga insan. Baka worst case scenario, walang makuhang boto yung Duterte. O may makalusot man, 2 peraso para hindi halata. Siyempre, hindi nila aalisin si Bongo dyan at saka si Senator Bato de la Rosa. Kasi yan po yung laging lumalabas sa
sa survey. Di ba? Napakaswerte naman po nung papasok nung walang kahirap-hirap. Kahit ayaw ng taong bayan, mananalo. Huwag naman po sanang ganun. Diba? Respetuhin nyo po, igalang nyo po yung kagustuhan ng taong bayan, yung nakararami po. Huwag po yung kagustuhan nyo lang. Kung ayaw nyo maalis sa pwesto, kung gusto nyo manatili po sa pwesto, di sana po, galingan nyo po. Ipakita nyo po sa taong bayan na hindi sila nagkamali sa pagpili sa inyo. Huwag po natin dadayahin yung eleksyon. Laban po tayo ng patas. Tingin nyo naman po sa sarili nyo, di ba? Na magaling kayo, may magagawa kayo sa bayan, labanan nyo po ng patas. Di po ba? Kung gagayahin si Kiko Pangilinan, sobrang niyang ipinapakita sa taong bayan na eto ako, makamasa ako. Pati paghigop ng sabaw, parang binampilag yung labi doon sa sabaw na wala naman talaga. Hindi nga umangat yung sabaw para matikman niya. Huwag po tayo magpukunwari. Di ba? Matagal ka nang naging senator, binigyan ka ng taong bayan ng pagkakataon, pero wala kang maayos na gawa. 'Di ba? Pagkos binigyan mo pa ng sakit ng ulo yung mamamayang Pilipino dahil doon sa batas na pinatupad mo, yung sa about sa minor. Tamo yun, sino yung malakas ng loob na nagdanakaw? Sino yung malakas loob gumawa ng krimen? Mga kabataan. Hindi naman sila makuha eh. Hindi mo ba mga insan? Yun yung maayos na ginawa niya para sa sarili niya. Di ba? Okay po sana yun eh. Kung wala sana butas yung batas. Di ba? Na totally dapat, pwede silang idemanda pero hindi sila dapat isama doon sa kulungan ng mga matatanda. May hiwalay po silang facility na doon sila makukulong pero pwede silang idemanda at makulong. Wag nga lang po doon sa malaking oblo, nakasama po talaga yung mga matatanda na kilabot na ng bayan. Diba? Kita mo, eleksyon, dinadaya. Pati yung kriminalidad natin dito sa ating bansa, dinadaya. Sabi ni Marvel, wala daw, kumbaga safe na daw sa ating lansangan. Sabi ni Martin Romualdez. Sabi naman ni Marvel, pinapalaki lang daw ng media, ng social media yung sabing krimen. Pero wala naman daw kriminalidad. Di ba? Ano tong kalawat kanang may pinatay doon, may nakawan doon, dinudukot ng mga bata, at eto may nakaka-alarma, yung dinudukot ng mga negosyanteng Chinese. Di ba? Wag naman po sana na ang dahilan niyan yung sinabi ni nakaraan ni AFP chief na mag-ready kayo para sa paglahok daw o diba lalahok tayo dun sa gera ng ng China at saka ng Taiwan, makikialam tayo dun, diba kabig sila, diba baka mamaya isipin ng mga Filipino-Chinese na yan na kaya nyo sila pinag-iinitan is para ma-pressure din yung Chinese government. Pag nagalit sa atin yan, ano mangyayari? Sisiilin tayo ng sisiilin. Doon tayo inano tayo nila eh. Diba? Ginigipit nila tayo. Dinidepensahan lang natin yung sarili natin. Diba? Baka mamaya, palusot nyo lang din yan. Gawa-gawa nyo lang din yan. Gaya ng pinapaikot nyo ngayong resulta ngayon ng eleksyon natin. Diba? Unulit ko po sa inyong lahat dyan na mga nasa pwesto, lalo na po sa'yo, Mr. President, isa po ako sa bumoto sa inyo eh. Sana naman po, totoo yung sinasabi ni Torre na ang dapat masunod. Dahil sabi nyo nga po, ang dapat masunod yung appointment person na naglagay sa inyo diyan sa pagiging pangulo. Yung 31 million po. Isa po ako doon sa 31 million na yun, sama ng aking pamilya at ng buong aking mga kaibigan, kundi man lahat. Pero kami po ay naniniwala sa iyo noon. At sana po ngayon, ipakita nyo naman na kahit pa paano, hindi kami talaga totally nabudol. Ipakita nyo yung patas na mangyayari dito sa ating eleksyon. Diba? Huwag po natin hayaan na mananalo lang yung inyong mga kaalyado dahil nandaya po tayo sa eleksyon. Diba? Mas napakasakit po nun na nanalo nga sila, nakaupo sila sa pwesto, pero patuloy pa rin nagagalit yung taong bayan at hindi na nakikinig sa gobyerno.
Sana po maging maayos po tayo. Nandiyan na po kayo eh. Galingan na lang po ninyo sana. At kung talagang papalitan po kayo ng taong bayan at ayaw na sa inyo, wala po kayong magagawa dahil hindi po nagustuhan ng taong bayan yung inyong trabaho diyan sa gobyerno. So mga insan, maraming salamat sa inyong panonood at kung di pa kayo nag-subscribe dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi.